Inakala ni Sofia na ang pag-ibig ay sapat na para itawid ang pamilya ni Miguel mula sa hirap. Pero sa mismong anibersaryo nila, natuklasan niyang ang asawang pinuhunanan niya ng pawis at luha ay may ibang asawa na pala. At balak pa siyang patayin para sa insurance. Isang babaeng naging biktima ng kataksilan, ngayon ay babangon para bawiin ang lahat. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong tinapakan. Dapat ay matagal na siyang nawala. Para makuha na natin ang lahat, Miguel. Pagod na akong magpanggap na mahal ko ang babaeng yan dahil lang sa pera niya. Ang boses na yon, ang malamyos ngunit ngayon ay tila may laso na tinig ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Huminto ang mundo ni Sofia. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, bitbit ang isang supot ng mga mainit pang kakanin at ang espesyal na relo na matagal na niyang pinag-ipunan bilang regalo sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ma, kaunting tiis na lang. Malapit na nating matapos ang pag-aayos sa insurance policy niya. Kapag nangyari ang aksidente, hindi lang ang kumpanya ang mapapasatin, kundi pati ang kalayaang pakasalan si Isabela ng harap-harapan sa Manila. Ang sagot ni Miguel ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Sofia. Ang asawang inalagaan niya, ang lalaking itinaguyod niya mula noong wala pa itong kahit na isang kusing, ay pinag-uusapan ng kanyang kamatayan na parang isang simpleng transaksyon sa negosyo. Tila bawat salita ay isang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao, dahan-dahan at walang awa. Sa loob ng supot na hawak niya, ang mga kakanin na pinili niya dahil iyon ang paborito ni Miguel ay dahan-dahang nawalan ng init. Kanina lamang, habang nagmamaneho siya pauwi, punong-puno ang kanyang puso ng pasasalamat dahil sa wakas ay nabayaran na niya ang huling utang ng pamilya ni Miguel sa probinsya. Inisip niyang ito na ang simula ng kanilang tahimik na buhay. Ngunit ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa trabaho, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang mapalago ang kumpanya ng asawa, ay itinuring lang pala nilang puhunan para sa sarili nilang kaligayahan. Dahan-dahang sumilip si Sofia sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Aurora na may hawak na isang larawan. Nakangiti ang matanda habang hinahaplos ang mukha ni Miguel. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang isang album, mga larawan ng isang kasalang hindi niya alam. Nakita niya si Miguel, suot ang isang barong, masayang nakayakap sa isang mas batang babae na nakasuot ng puting belo. Ang petsa sa ilalim ng larawan ay 6 na buwan na ang nakalilipas. Nabitawan ni Sofia ang hawak niyang supot. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa sahig ay hindi narinig sa loob ng silid dahil sa lakas ng tawanan ng mag-ina. Ngunit para kay Sofia, ang bawat bagay na tumama sa semento ay tila tunog ng kanyang pusong nagkakapira-pira. Ang mga kakanin ay kumalat sa malamig na sahig, marumi at hindi na mapapakinabangan, katulad ng 10 taon ng kanyang buhay na inialay niya sa maling tao. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa renda ng kanilang negosyo, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng panghihina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa loob at pagsasampalin ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madilim na gabi. Napansin niyang ang kanyang wedding ring, ang simbolo ng kanilang sumpaan sa harap ng Diyos, ay tila naging isang mainit na bakal na nagpapapaso sa kanyang daliri. Dahan-dahan siyang napaatras. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng bagay na itinuring niyang totoo. Ang mansyong ito, na itinayo niya mula sa kanyang sariling dugo at luha, ay naging isang malaking hawla na puno ng mga ahas na patingin siya sa kawalan
Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay napalitan ng isang malamig at madilim na kawalan. Ang tanging tanong na umaling-aungaw sa kanyang isipan ay hindi bakit, kundi hanggang kailan? Hanggang kailan siya naging bulag sa harap ng ganitong klaseng kalupitan? Tumalikod si Sofia at dahan-dahang naglakad palayo. Iniiwan ang mga kalat sa tapat ng pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panata na ang luhang dumadaloy ngayon sa kanyang pisngi ay ang huling patak ng kahinaan na makikita nila mula sa kanya. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang bagong Sofia ang dahan-dahang nabubuo mula sa mga abo ng kanyang pagkakaapi. Sapat na ba ang 10 taon ng pagtitiis para bayaran ang kasalanang hindi niya kailanman ginawa? O ito na ang simula ng isang anihan kung saan ang bawat luhang inutang nila ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay? Iha, gising ka na pala. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Siguro ay masyado ka na namang nagpapakapagod sa opisina para sa kinabukasan ninyo ni Miguel. Ang boses ni Doña Aurora ay parang pulot na may nakatagong lason habang papasok siya sa silid ni Sofia kinabukasan. Ang bawat salita ng pag-aalala ay tila isang malupit na biro para kay Sofia. Nakatayo siya sa harap ng salamin, pilit na itinatago ang bakas ng magdamag na pag-iyak sa pamamagitan ng makapal na makeup. Tiningnan niya ang kanyang biyenan sa refleksyon ng salamin. Ang matandang babaeng itinuring niyang sariling ina. Ang babaeng binigyan niya ng lahat ng luho, mula sa mga mamahaling hiyas hanggang sa buwan ng allowance na mas malaki pa sa sahod ng isang manager. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko kagabi, ma. Marahil ay dahil sa pagbabago ng panahon. Mahinahong sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay matatag, kahit na sa loob niya ay gusto na niyang isigaw ang lahat ng katotohanang natuklasan niya. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora at hinawakan ang balikat ni Sofia. Ang haplos nito ay tila isang malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Kaya nga ba hinahangaan kita, Sofia? Napakabuti mong asawa at manugang. Alam mo, may maliit sana akong hihilingin sa'yo. Ang foundation na tinutulungan ko sa probinsya ay nangangailangan ng karagdagang pondo para sa isang special event sa linggo. Isang binyag ng mga batang kapuspalad. Naisip ko, baka pwedeng humingi ng kaunting donasyon mula sa personal account mo. Napatigil ang kamay ni Sofia sa pag-aayos ng kanyang buhok. Alam niya ang katotohanan. Ang special event na sinasabi ng matanda ay ang binyag ng anak ni Miguel kay Isabela. Ang pera ni Sofia, ang perang pinaghirapan niya sa bawat proyektong tinapos niya, ang gagamitin ng kanyang biyenan para ipagdiwang ang bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang kapal ng mukha ng matanda ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang katuwiran. Magkano po ba ang kailangan, ma? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Mga 500,000 lang naman, Hija. Alam mo naman, gusto nating maging maganda ang simula ng mga batang iyon sa ilalim ng ating pangalan. Nakangiting sagot ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman na dati ay hindi napapansin ni Sofia. Sa sandaling iyon, parang bumalik sa alaala ni Sofia ang lahat ng pagkakataong nagtipid siya para lamang masiguro na hindi mapapahiya ang pamilya ni Miguel sa kanilang mga kaibigan. Naalala niya kung paano niya tiniis ang gutom sa mga business trips para lang may maipasalubong na alahas kay Aurora. Ang lahat ng sakripisyong yon ay tila mga tuyong dahon na ngayon ay tinutupok ng apoy ng galit. Sige po, ma. Ipapalipat ko ang pera sa account ninyo mamaya. Sabi ni Sofia, hindi ito pagsuko kundi isang hakbang sa kanyang plano. Nais niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mag-inang ito. Nais niyang hayaan silang maniwala na nananatili siyang tanga
habang dahan-dahan niyang inihahanda ang lubid na bibigti sa kanilang mga pangarap. Napakabait mo talagang bata. Sabi ko na nga ba, at hindi kami nagkamali kay Miguel nang piliin ka namin. Wika ni Aurora bago lumabas ng silid, bit-bit ang tagumpay ng kanyang panloloko. Naging mabilis at gulo-gulo. Napatingin, naging mabilis at gulo-gulo. Napatingin siya sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang notification ang sumindi sa screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at binuksan ang mensahe. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Alam ko ang sikreto ng asawa mo. Kung gusto mong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa insurance policy na nakapangalan sa iyo, pumunta ka sa lumang warehouse sa likod ng kumpanya mamayang 8:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Ang bawat letra ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang isipan. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya o isa pang kaaway na nais siyang saktan? Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na naghahanap ng katarungan. Ang pagdududa ay naging isang apoy na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Tiningnan ni Sofia ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Sofia na marupok at madaling maloko. Ang mga mata niya ngayon ay may lalim na ng isang karagatan na handang lumamon ng anumang bagyo. Kung ang buhay niya ay itinuring nilang isang laro, sisiguraduhin niyang siya ang huling manlalaro na mananatiling nakatayo. Lumabas siya ng silid at nakita si Miguel sa dining area, masayang kumakain habang nagbabasa ng dyaryo, tila walang anumang maling ginagawa. Ang mukha nito ay ang mukha ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang mga uod na gumagapang sa ilalim ng makinis nitong balat. Good morning, sweetheart. Bakit ang aga mo yata ngayon? May meeting ka ba? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring tamis. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Isang halik na tila lason na dumidikit sa kanyang mukha. May kailangan lang akong asikasuhin sa bangko, Miguel. Alam mo naman, ang mga accounts natin kailangang laging maayos. Sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang panandaliang pagkislap ng takot sa mga mata ni Miguel bago ito mabilis na napalitan ng isang ngiti. That's my girl. Laging maaasahan sa pera. Biro ni Miguel bago muling bumalik sa kanyang pagkain. Habang naglalakad si Sofia palabas ng kanilang mansyon, bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang paalala ng bawat sentimong ibinuhos niya sa bahay na ito. Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sino ang nagpadala noon? At ano ang tunay na balak ni Miguel at Doña Aurora sa insurance policy na binanggit sa usapan nila kagabi? Habang papasok siya sa kanyang kotse, isang malamig na hangin ang umihip, tila isang babala ng paparating na unos. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kalsada na tila nakikita na niya ang dulo ng kanyang paghihirap. Ang laro ng pagpapanggap ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ang reyna ay hindi na magpapaubaya. Salamat, Sofia. Utang namin sa iyo ang buhay ng tatay ni Miguel. Hinding-hindi namin malilimutan ang sakripisyong ito. Ang mga salitang yon ni Doña Aurora mula sa nakaraan ay tila mga multong bumubulong sa madilim at maalikabok na silid-imbakan ng mansyon. Hawak ni Sofia ang isang lumang dokumento, ang kasunduan sa pagbebenta ng lupain ng kanyang mga magulang sa probinsya 5 taon na ang nakalilipas. Iyon ang huling alaala ng kanyang yumaong ama, ang tanging pamana na dapat sana ay ititira niya para sa kanyang magiging anak. Ngunit ibinenta niya ito nang walang pag-aalinlangan para lamang tustusan ng operasyon
sa puso ng ama ni Miguel. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay tila bumibigat. Sumasabay sa bawat paghinga ni Sofia na puno ng pait. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling panghihinayang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kupas na pirma ng kanyang ama sa papel. Pakiramdam niya ay muli niyang binigo ang kanyang mga magulang. Ibinigay niya ang lahat sa isang pamilyang ang tanging naging tugon ay ang paggawa ng hukay na paglilibingan sa kanya. Habang naghahalongkat sa ilalim ng mga lumang folder, natagpuan ni Sofia ang isang itim na sobre na nakatago sa likod ng mga dokumento ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Sa loob ay ang insurance policy na binanggit sa mensahe kagabi. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat bilang ang taong sinesiguro. Ngunit nang makita niya ang lagda sa ibaba, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang pirma ay isang magaling na panggagaya sa kanyang sulat kamay, ngunit may kaunting pagkakaiba sa kurba ng mga letra. Isang detalyeng siya lang ang makakapansin. Ang halaga ng siguro ay 50 milyong piso. Isang halagang sapat na para mamuhay na parang hari at reyna sina Miguel at Isabela habang buhay, kapalit ng kanyang hininga. Naramdaman ni Sofia ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Hindi lang pala pera ang ninanakaw nila sa kanya araw-araw. Unti-unti na rin nilang kinukuha ang kanyang karapatang mabuhay. Ang bawat haplos ni Miguel sa kanyang buhok, ang bawat mahal kita na binibigkas nito bago sila matulog, ay isa palang paraan para masiguro na hindi siya lalayo. Hanggang sa dumating ang takdang oras ng kanyang aksidente. Napatingin siya sa isang maliit na bintana sa itaas, kung saan ang liwanag ng araw ay tila pilit na sumisilip ngunit hindi sapat para pawiin ang kadiliman sa loob. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho siya hanggang madaling araw. Tinitiis ang sakit ng likod at pagod ng isip para lang maiahon ang kumpanya ni Miguel sa pagkalugi. Inisip niya noon na ang tagumpay ng asawa ay tagumpay din niya. Ang bawat sentimong kinita niya ay inialay niya sa altar ng kanilang pagsasama. Hindi alam na ang altat na yon ay isa palang bitayan. Bakit, Miguel? Bakit umabot sa ganito? Pabulong niyang tanong sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Isang yabag ng mga paa ang narinig niya mula sa labas ng silid. Mabilis na itinago ni Sofia ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang talim ng papel na dumidikit sa kanyang balat. Tila isang paalala ng panganib na nakapaligid sa kanya. Ang tunog ng mga yabag ay dahan-dahang lumalapit. Bawat bagsak ng sapatos sa sahig ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Aling Rosa, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng lahat ng paghihirap ni Sofia sa bahay na yon. Ang mukha ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa namumutlang mukha ng kanyang amo. Ma'am Sofia, kanina pa po kayo hinahanap ni Doña Aurora. Sinasabi niya pong kailangan niyo raw pirmahan ng ilang tseke para sa construction sa kabilang bahay. Mahinang sabi ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay tila may babala. Nagkatitigan ang dalawa. Sa mga mata ni Aling Rosa, nakita ni Sofia ang habag. Isang habag na mas masakit pa sa anumang sampal. Alam ni Aling Rosa ang nangyayari o kahit man lang ay may nararamdaman siyang hindi maganda. Dahan-dahang lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Sofia. Ang init ng palad nito ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malamig na silid. Mag-iingat po kayo, ma'am. Ang mga ahas ay hindi lang sa gubat nakatira. Minsan ay nasa loob din sila ng magagandang kwarto. Bulong ng matanda bago ito tumalikod at lumabas. Naiwan si Sofia na mag-isa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa giyera. Ang pait ng kahapon
ay hindi na lamang alaala. Ito na ang kanyang sandata. Ang bawat sakripisyong binaliwala nila, ang bawat luhang tinawanan nila, ay magiging mitya ng apoy na tutupok sa kanilang lahat. Tumingala si Sofia. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Tanging ang nanlalamig na determinasyon na lamang ang natira. Kung ang kamatayan ang plano nila para sa kanya, sisiguraduhin niyang bago siya mawala, ay naipakita na niya sa kanila kung anong klaseng impyerno ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Sapat na ba ang mga pirma sa papel para itakda ang katapusan ng isang buhay? O ang bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng insurance? Siguraduhin mo, Attorney Ramos, gusto kong bawat sentimo na kinuha nila sa akin, bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa kumpanyang yan, ay babalik sa akin ng walang kulang. Ang tinig ni Sofia ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin sa loob ng isang tago at maliit na opisina sa labas ng lungsod. Nakaupo siya sa harap ng isang abogadong matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ang taong nakasaksi sa bawat pag-akyat niya sa rurok ng tagumpay. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ng kahariang itinayo ni Miguel sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang bawat pirma ni Sofia sa mga papel ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang bawat gasgas ng pluma sa papel, tila isang kompas ng musika na naghuhudyat ng simula ng isang madilim na pagtatanghal. Inililipat niya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya, pati na ang pagmamay-ari ng kanilang mansyon, sa isang lihim na foundation na siya ang nag-iisang tagapamahala. Ang mga asset na akala ni Miguel ay kontrolado niya ay dahan-dahan nang dumudulas sa kanyang mga kamay, katulad ng buhangin sa isang basag na orasan. Handa na ang lahat, Sofia. Sa papel, wala na silang pag-aari. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Kapag nalaman nila ito bago ang takdang panahon, baka lalong manganib ang buhay mo. Babala ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. Ngumiti si Sofia, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Attorney. Mas magaling akong artista kaysa sa kanila. Hahayaan ko silang lasapin ang tamis ng kanilang mga pangarap bago ko ipakita ang impyernong inihanda ko para sa kanila. Pag-uwi niya sa mansyon ng hapong yon, sinalubong siya ni Miguel na may dalang isang pumpon ng mga pulang rosas. Ang amoy ng mga bulaklak ay tila amoy ng nabubulok na basura para kay Sofia, ngunit pilit niyang tinanggap ang mga ito ng may matamis na ngiti. Ang bawat haplos ni Miguel sa kanyang balikat habang kinukuha ang kanyang bag ay tila isang malupit na paalala ng lason na nananalaytay sa kanilang pagsasama. Happy Anniversary Week, sweetheart. May sorpresa ako sa iyo sa linggo. Isang dinner sa paborito mong restaurant sa Tagaytay. Gusto kong ipagdiwang natin ang lahat ng narating natin. Wika ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring lambing. Tumingin si Sofia sa mga mata ni Miguel at nakita roon ang kislap ng isang taong nag-aabang ng isang malaking huli. Alam niya ang ibig sabihin ng dinner na iyon. Iyon ang gabing nakatakda ang kanyang aksidente sa bangin. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang hukay na dahan-dahang hinuhukay sa harap niya. Salamat, Miguel. Napakabuti mo talagang asawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay mahinhin at puno ng pagkukunwari. Sa loob-loob niya, naduduwal siya sa sarili niyang mga salita. Ngunit alam niyang kailangan niyang panatilihin ang maskara hanggang sa huling sandali. Habang naghahanda ng hapunan, nakita ni Sofia si Doña Aurora na masayang nagbibilang ng pera sa sala. Ang 500,000 piso na kinuha nito sa kanya kaninang umaga. Ang matanda ay tila isang reyna na naghahanda para sa isang malaking pista, hindi alam na ang bawat sentimong hawak niya ay may kapalit na masakit na katotohanan. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang relasyon. Sofia Hija,
Halika rito. Tingnan mo itong telang nabili ko para sa bagong kurtina. Hindi ba't napakaganda? Bagay na bagay sa garanang bahay nating ito. Tawag ni Aurora, ang kanyang mukha ay maningning sa tuwa. Lumapit si Sofia at hinawakan ang tela. Napakaganda po, ma. Bagay na bagay sa inyo. Siguradong magiging masaya ang okasyon sa linggo. Napatigil si Aurora at tiningnan ng maigi si Sofia. May dumaang panandaliang pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng dati niyang kumpiyansa. Siyempre naman, Hija, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Nang gabing iyon, habang kunwaring natutulog sa tabi ni Miguel, naramdaman ni Sofia ang bawat paghinga ng kanyang asawa. Ang init ng katawan nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay tila isang apoy na nagpapapaso sa kanya ngayon. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero ang dumating. Ang preno ng kotse mo ay aayusin bukas ng umaga sa talyer ni Cardo. Huwag mong gagamitin ang sasakyan mo. Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaakala niya. Ang bawat segundo ay tila isang timer na mabilis na tumatakbo. Napatingin siya sa mahimbing na natutulog na si Miguel. Ang mukha nito sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila mukha ng isang anghel. Ngunit alam ni Sofia na sa loob nito ay isang demonyong handang pumatay para sa pera. Sapat na ba ang mga pirma sa papel para iligtas siya sa isang nakatakdang kamatayan? O ang bawat hakbang niya patungo sa hustisya ay lalo lamang siyang inilalapit sa gilid ng bangin? Ang mga lalaki, kailangang palaging may bago sa paningin nila. Hindi sapat ang matalino o mayaman. Kailangang marunong ding magdala ng ganda sa kama at sa harap ng maraming tao. Sayang naman ang perang kinikita kung nagmumukha ka ng katulong sa sarili mong bahay. Ang tinig na yon ay malamyos, mataas, at puno ng kayabangan. Huminto si Sofia sa tapat ng isang hanay ng mga mamahaling bag sa loob ng isang sikat na butik sa mall. Ang babaeng nagsasalita ay nakatalikod sa kanya, abala sa pagpili ng isang kulay pulang silk dress. Mula sa likuran, kitang-kita ang kabataan nito, ang makinis na balat sa balikat, ang maayos na pagkakastyle ng buhok, at ang aura ng isang babaeng sanay na sinusunod ang bawat hiling. Siya si Isabela, ang babaeng nasa mga larawan ng kasal na nakita ni Sofia sa mansyon. Ang babaeng nasa mga larawan ng kasal na nakita ni Sofia sa mansyon. Ang babaeng dahilan kung bakit ang 10 taon ng paghihirap ni Sofia ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Naramdaman ni Sofia ang mabilis na paglamig ng kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang patak ng asidong tumatagos sa kanyang balat. Nakatayo si Sofia sa likuran nito. Ang kanyang anino ay dahan-dahang humahalo sa anino ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang bawat tawa ni Isabela sa kausap nito sa telepono ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Sofia. "Yes, girl. Sobrang excited na ako sa Sunday. Miguel promised me na after the baptism, we will have our own celebration." Sabi niya, malapit na siyang lumaya sa monster wife niya. Konting tiis na lang daw at makukuha na niya ang lahat ng sa kanya. Patuloy ni Isabela, habang tinitingnan ang sarili sa salamin at sinusukat ang pulang damit sa harap ng kanyang katawan. Ang monster wife. Iyon pala ang tingin sa kanya ng lalaking binuo niya ang pagkatao. Ang bawat gabing nagpuyat siya para sa kumpanya, ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilya nito, ay nauwi lang sa bansag na isang halimaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa refleksyon ni Isabela sa salamin. Nakita niya ang kabataan at ang kawalan ng muwang sa mukha nito. Isang mukhang nabubuhay sa nakaw na kaligayahan. Dahan-dahang lumapit si Sofia. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ng butik ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Huminto siya sa mismong tabi ni Isabela
Kunwari ay tinitingnan din ang mga damit na nakasabit. Bagay sa iyo ang kulay na yan. Matingkad. Parang ang lakas ng loob ng nagsusuot. Mahinang sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit may lalim na tila isang madilim na bangin. Napatigil si Isabela at lumingon kay Sofia. Tiningnan niya si Sofia mula ulo hanggang paa. Ang maayos na suit nito, ang mamahaling relo, at ang aura ng isang babaeng makapangyarihan. Hindi alam ni Isabela kung sino ang kaharap niya. Ang tanging nakikita niya ay isang matagumpay na babaeng mukhang career woman na madalas niyang kutyain. "Oh, thank you. I know, right? My husband loves me in red." Sabi niya, mas lumilitaw ang ganda ko kaysa sa mga babaeng puro trabaho lang ang alam. Mayabang na sagot ni Isabela habang pilit na itinatago ang inggit sa ganda ng kutis ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Ang asawa mo, siguradong napakapalad niya. Pero alam mo, sa mundong ito, ang mga bagay na nakukuha ng mabilis ay nawawala rin ng mabilis. Lalo na kung ang pundasyon ng suot mong damit ay galing sa pawis ng ibang tao. Kumunot ang noo ni Isabela. "What do you mean? My husband provides everything for me. He's rich and successful." "Talaga ba?" tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Isabela. Siguraduhin mo lang na ang kayamanang sinasabi mo ay hindi lang isang maskara. Dahil kapag natanggal ang maskarang yon, baka pati ang damit na hawak mo ay hindi mo na kayang bayaran. Bago pa makasagot si Isabela, tumalikod na si Sofia. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng butik ay tila isang pagtapak sa kanyang sariling pighati. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang perang ginagamit ni Isabela para sa kanyang mga luho. Ang damit na isusuot nito sa binyag. Lahat ng iyon ay galing sa account na pinaghirapan ni Sofia. Paglabas niya ng mall, tumigil ang mundo ni Sofia nang makita ang isang pamilyar na kotse na huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at lumabas si Miguel. Ang mukha nito ay maliwanag, puno ng pananabik habang hinihintay ang kanyang pangalawang asawa. Nakita ni Sofia kung paano kinuha ni Miguel ang mga pinamili ni Isabela, kung paano nito hinalikan ang noo ng babae nang may tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Sofia. Nagtago si Sofia sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang imahe ng dalawa na masayang nagtatawanan habang papasok sa kotse ay tila isang pelikulang paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay ay ang parehong lalaking nagbibigay ng langit sa iba gamit ang kanyang impyerno. Dahan-dahang kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ng dalawa, hindi para sa ebidensya sa korte, kundi para ipaalala sa sarili niya na ang bawat yakap na nakikita niya ngayon ay may katumbas na kabayaran. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat tawa ni Miguel na naririnig niya mula sa malayo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-ibig sa puso ni Sofia ay tuluyan ng naging abo. Ang tanging natira ay ang malamig at matigas na determinasyon na tapusin ang laro. "Magsaya kayo," pabulong niyang sabi sa hangin habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Dahil ang bawat tawa ninyo ngayon ay ang huling deposito sa account ng inyong kaligayahan at bukas, darating na ang paniningil. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sariling sasakyan, naalala niya ang babala sa mensahe tungkol sa kanyang preno. Tiningnan niya ang kanyang sasakyan na nakaparada sa dilim. Ang panganib ay hindi na lang nasa paligid, ito ay nasa loob na ng bawat bagay na pag-aari niya. Sino ang mahiwagang taong nagpapadala ng mensahe? At ano ang tunay na pakay nito sa panig ni Sofia? Sa gitna ng naglalakihang gusali at ingay ng lungsod,
Ramdam ni Sofia ang isang matinding pangungulila, ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong kapangyarihan. Ang biktima ay tapos na sa pag-iyak. Ngayon, ang manghuhuli naman ang magiging huli. Ang loob ng mansyon ng gabing iyon ay tila isang magarang libingan. Ang amoy ng mamahaling kandila na may samyo ng lavender ay humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Ngunit para kay Sofia, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng alikabok. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa, maingat na inilalatag ang mga kubyertos. Ang bawat kislap ng pilak sa ilalim ng chandelier ay tila paalala ng bawat luhang ibinuhos niya para mapanatili ang karangyaan ng bahay na ito. Naririnig niya ang yabag ni Doña Aurora na pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga takong nito sa marmol ay tila isang ritmo ng pagmamalaki. Pagpasok ng matanda sa dining area, isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Ang ngiti ng isang taong nakuha ang lahat ng gusto niya ng walang kahirap-hirap. Hija, napakabango naman ng niluto mo. Mukhang espesyal ang hapunan natin ngayon, ah? Wika ni Aurora, habang marahang umuupo sa kanyang trono sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga singsing na galing din sa pera ni Sofia ay masayang naglalaro sa gilid ng baso. Opo, ma. Nagluto ako ng sinigang na baka na may labanos at kangkong, ang paboritong putahe ng yumaong papa ni Miguel. Naisip ko kasing gunitain ang lahat ng naitulong niya sa atin noon. Mahinang sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong lawa, ngunit sa ilalim nito ay may naglalakihang alon ng hinanakit. Pumasok si Miguel sa silid, suot ang isang reladong polo shirt na tila ba wala siyang itinatagong kadiliman sa kanyang puso. Lumapit siya kay Sofia at marahang humalik sa pisngi nito. Ang init ng kanyang labi sa balat ni Sofia ay tila isang haplos ng apoy na gustong isuka ng kanyang buong pagkatao. Salamat, sweetheart. Alam mo talagang pasayahin ako pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, sabi ni Miguel bago naupo sa tabi ng kanyang ina. Nagsimula ang kainan sa gitna ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pagtama ng mga kutsara at tinidor sa porselanang pinggan na tila isang malungkot na kampana sa gitna ng gabi. Bawat subo ni Miguel ay pinagmamasdan ni Sofia. Naalala niya kung paano niya sinubuan ang lalaking ito noong panahong wala pa silang makain, noong panahong tanging pangarap lang ang hawak nila. Ngayon, ang bawat paglunok ni Miguel ay tila paglunok sa huling bakas ng kanilang pinagsamahan. Ma, Miguel, panimula ni Sofia habang tinititigan ng usok na lumalabas mula sa mainit na sabaw. Naalala ko lang nung ibenta ko ang lupa ni na Papa sa probinsya para sa operasyon ni Papa. Sabi ninyo noon, hinding-hindi ninyo babaliwalain ang sakripisyong yon, na ang pamilyang ito ay mabubuhay sa katapatan at pagmamahalan. Napatigil sa pagnguya si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas sa tingin ni Sofia. Si Miguel naman ay bahagyang nabulunan at mabilis na uminom ng tubig. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot, mahirap langhapin. Bakit mo naman naisipang pag-usapan ang nakaraan, Hija? Tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay may halong pagkailang. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang marangyang buhay na tinatamasa natin ngayon. Tama si Mama Sofia, dagdag ni Miguel, habang pilit na ibinabalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Huwag na nating balikan ang hirap. Ang focus natin ngayon ay ang kinabukasan. Ang kinabukasan. Ang salitang yon ay tila isang malupit na biro para kay Sofia. Ang kinabukasang binuo nila ay isang kinabukasang wala siya. Isang kinabukasang nakatayo sa ibabaw ng kanyang bangkay. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang laylayan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa bagay, wika ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig.
Ang kinabukasan ay para sa mga taong marunong magplano, hindi ba? Katulad ng planong binyag na sinasabi ninyo, Ma. Siguradong magiging masaya ang pamilyang iyon na makakatanggap ng tulong natin. Ngumiti ng malapad si Aurora. Akala ay tuluyan ng nalinlang ang manugang. Sobra, Hija. Napakalaking tulong ng perang ibinigay mo. Ang mga bata, siguradong titingalain kanila bilang kanilang tagapagligtas. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Sofia ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang bawat tawa ni Aurora at bawat tango ni Miguel ay tila mga pako na ibinabaon niya sa kanyang sariling memorya. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao sa loob ng bahay na ito. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Miguel at lumapit sa likuran ni Sofia. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng seguridad, ngunit ngayon ay tila isang tanikala. Sweetheart, may sorpresa ako sa'yo, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Dahil alam kong stress ka na sa trabaho, nagbook ako ng isang private villa sa Tagaytay para sa darating na weekend. Tayong dalawa lang. Gusto kong doon natin ipagdiwang ang anibersaryo natin, malayo sa ingay ng mundo. Isang road trip, gaya ng dati. Nararamdaman ni Sofia ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang Tagaytay, ang matatarik na daan, ang mga bangin na walang bakod. Iyon na ang lugar na pinili nila para sa kanyang kamatayan. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang hatol ng bitay na may palamuting tamis. Tagaytay? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanatiling banayad habang ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Napakagandang ideya, Miguel. Sabik na rin akong makasama ka. Sa huling pagkakataon. Bahagyang natigilan si Miguel sa huling sinabi ni Sofia. Anong sabi mo? Sabi ko, sabik na akong makasama ka dahil matagal na tayong hindi nakakapag-relax. Na dalawa lang. Mabilis na pagtatama ni Sofia habang naglalakad patungo sa bintana. Sa labas, ang dilim ay tila lalong kumakapal. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng halaman ay tila isang malungkot na bulong ng kalikasan. Tumingin si Sofia sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Sofia na iyakin. Siya ay isang mandirigma na handang sumabak sa apoy. Sige Miguel, sasama ako sa weekend. Inaasahan ko ang biyaheng ito. Wika ni Sofia, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang insurance policy na ninakaw niya sa silid-imbakan. Isang malaking namang ngiti ang sumilay sa mukha ni Miguel. Isang ngiti ng tagumpay na hindi niya alam na siya rin ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Si Doña Aurora naman ay patuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa. Tila nagdiriwang na sa isip ang kayamanang malapit na nilang makuha ng buo. Habang papaakyat si Sofia sa kanyang silid, bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa isang bundok ng paghihiganti. Alam niyang ang biyaheng ito patungong Tagaytay ay hindi biyahe patungo sa kanyang kamatayan, kundi biyahe patungo sa kanilang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Sino ang taong nagbabala sa kanya? Sino ang may alam ng plano ni Miguel at bakit siya tinutulungan nito? Habang binubuksan niya ang pintuan ng kanyang silid, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na isiningit sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang nakasulat doon ay maikli lamang, ngunit sapat na para pabilisin ang kanyang tibok ng puso. Ang preno ay hindi sapat. May mas malalim silang plano sa loob ng villa. Maghanda ka. Ang huling hapunan ay tapos na. Ngayon, ang tunay na laro ng buhay at kamatayan ay magsisimula na sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay. Ang bawat pagpindot ni Sofia sa keyboard ng kanyang laptop sa loob ng madilim na silid-aklatan ay tila isang tibok ng pusong puno ng puot. Ang liwanag mula sa screen
ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha na tila isang reynang naghahanda para sa huling digmaan. Habang ang buong mansyon ay natutulog at ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng malamyos na pag-ihip ng hangin sa labas, abala si Sofia sa paglilipat ng mga huling pondo mula sa mga joint accounts nila ni Miguel patungo sa kanyang lihim na foundation. Ang kumpanya na itinaguyod niya sa loob ng isang dekada, ang kumpanyang akala ni Miguel ay sa kanya na, ay dahan-dahan nang nagiging isang hungkag na shell. Ang mga kontrata, ang mga kliyente, at ang mga ari-arian ay isa-isang nailipat ni Sofia sa ilalim ng bagong pangalan. Sa bawat dokumentong pinipirmahan niya, pakiramdam niya ay may isang tanikala na unti-unting nawawala mula sa kanyang leeg. Gamitin mo na ang lahat, Miguel. Mahinang bulong ni Sofia sa hangin. Sulitin mo ang bawat sentimong kinuha mo. Malamig at kontrolado ang kanyang tinig. Halos walang emosyon. Para bang ang init ng pag-ibig na minsang nanahan sa kanyang puso ay napalitan na ng matinding determinasyon at katahimikang puno ng desisyon. Kinaumagahan, natagpuan ni Sofia si Doña Aurora sa sala. Abala sa pagtingin sa isang brochure ng mga mamahaling kotse. Ang matanda ay tila nasa ulap na ng kanyang mga pangarap. Sa tabi nito ay isang maliit na kahon ng alahas na pagmamay-ari ng pamilya ni Sofia. Isang antigong hikaw na pamana pa ng kanyang lola. Hija, mabuti at nandito ka. Masayang bati ni Aurora habang pilit na binubuksan ang maliit na kahon. Naisip ko lang, baka pwedeng hiramin ko muna itong mga hikaw mo para sa binyag sa linggo. Alam mo naman, kailangang magmukhang kagalang-galang ang lola ng bata. Napatigil si Sofia sa gitna ng sala. Ang hikaw na yon, ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang lola. Iyon ang huling piraso ng kanyang pinagmulan na hindi pa niya naibebenta para sa pamilya ni Miguel. Ang makita ang mga kamay ni Aurora na humahawak sa hiyas na yon ay tila isang malupit na pambabastos sa kanyang buong lahi. Isuot ninyo po, ma. Bagay na bagay iyan sa inyo. Mahinang sagot ni Sofia habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, ito na ang huling regalo na ibibigay niya sa matanda. Ang bawat hiyas na suot ni Aurora ay magiging simbolo ng bawat kasalanang kailangan nitong bayaran pagdating ng takdang oras. Napakabait mo talagang bata, nakangiting sabi ni Aurora bago isuot ang hikaw at humarap sa salamin. Ang imahe ni Aurora sa salamin, suot ang nakaw na hiyas at nakaw na dangal, ay tila isang biro ng tadhana. Lumapit si Miguel, suot ang kanyang business suit at hinalikan si Sofia sa pisngi. Sweetheart, may pupuntahan lang akong meeting sa labas. Baka gabihin ako ng kaunti. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Alam ni Sofia kung saan pupunta si Miguel. Pupunta ito kay Isabela para pag-usapan ang kanilang bagong buhay pagkatapos ng weekend sa Tagaytay. Ang bawat hakbang ni Miguel palabas ng pinto ay tila isang hakbang patungo sa sarili nitong bitayan. Nang makaalis na ang mag-ina, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang courier ang nag-abot ng isang makapal na sobre para kay Miguel. Mabilis itong kinuha ni Sofia bago pa man makalabas si Aling Rosa. Pagpasok niya sa loob, mabilis niyang binuksan ang sobre. Ito ay isang pinal na abiso mula sa bangko. Isang babala tungkol sa foreclosure ng kanilang mansyon dahil sa mga hindi nababayarang utang ng kumpanya ni Miguel. Mga utang na sadyang hindi na binayaran ni Sofia bilang bahagi ng kanyang plano. Ang mansyong ito, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay dahan-dahan nang binabawi ng katotohanan. Naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang ginhawa habang binabasa ang liham. Ang bawat salita ng bangko ay tila isang awit ng katarungan sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang bag. Sisiguraduhin niyang hindi ito makikita ni na Miguel hanggang sa huling sandali. Tumingin si Sofia sa portrait ng kanilang pamilya
na nakasabit sa gitna ng sala. Nakangiti sila roon. Siya, si Miguel at si Doña Aurora. Ang ngiti nilang tatlo ay tila isang malaking kasinungalingan na nakakuwadro sa dingding. Dahan-dahang lumapit si Sofia at hinawakan ang mukha ni Miguel sa larawan. Malapit na, Miguel. Malapit mo nang maramdaman kung paano mawalan ng lahat sa isang kisap mata. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas at walang kislap. Sa sandaling iyon, dumaan si Aling Rosa sa kanyang likuran, bit-bit ang mga basang labada. Huminto ang matanda at tumingin sa larawan. Pagkatapos ay tumingin kay Sofia. May isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa mga labi ni Aling Rosa. Ma'am Sofia, ang katarungan ay parang ulan. Hindi mo alam kung kailan darating, pero kapag bumuhos na, walang sino man ang hindi mababasa. Mahinang sabi ng matanda bago magpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang mga salita ni Aling Rosa ay tila isang basbas para kay Sofia. Ang pagtitimbang ng katarungan ay nagsimula na, at sa timbangan ng buhay, ang bigat ng kanyang mga sakripisyo ay lalamunin na ang lahat ng kasamaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang papalubog ang araw, ang anino ng mansyon ay tila lalong humahaba, tila isang madilim na kamay na dahan-dahang kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Ang gabi ay paparating na, at kasabay nito ang simula ng katapusan. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Magiging isang gabi ito na hinding-hindi mo malilimutan. Tayong dalawa lang, malayo sa lahat ng gulo sa Maynila. Ang boses ni Miguel, habang nagmamaneho patungong Tagaytay, ay tila isang malambing na kanta. Ngunit para kay Sofia, bawat salita nito ay tila isang huling habilin bago ang libing. Nakaupo siya sa passenger seat, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa makapal na hamog na dahan-dahang lumalamon sa kalsada. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang semento ay tila isang timer na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak nito sa bubungan ng sasakyan ay lumilikha ng isang ritmo na tila mabilis na pintig ng puso. Hindi na kailangan ng onomatopoeia para maramdaman ang bigat ng langit. Sapat na ang makita ang mga puno na sumasayaw sa lupit ng hangin para malaman na ang kalikasan mismo ay nagbabadya ng isang trahedya. Bakit ang tahimik mo, Sofia? Kanina ka pa hindi umiimik. Tanong ni Miguel, habang ang isang kamay niya ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Sofia. Naramdaman ni Sofia ang pangingilabot sa haplos na yon. Ang kamay na ito, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay ang parehong kamay na nagbayad sa talyer para sirain ang kanyang preno. Ang parehong kamay na yumakap kay Isabela habang pinaplano ang kanyang kamatayan. Sa gitna ng lamig ng aircon sa loob ng kotse, tila nag-aapoy ang balat ni Sofia sa tindi ng pagkamuhi. Iniisip ko lang ang unang pagkakataon na dinala mo ako rito, Miguel, noong wala pa tayong pera, noong kahit isang pirasong tinapay ay pinaghahatiang nating dalawa, mahinang sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sutla, manipis, malambot, ngunit matibay. Napatigil sandali si Miguel. Nakita ni Sofia ang pagkunot ng kanyang noo sa refleksyon ng bintana. Isang saglit na katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng wiper na pilit na inaalis ang tubig sa salamin. Matagal na yon, Sofia. Ngayon, marami na tayong pera. Hindi na natin kailangang magtiis, sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila pilit na ibinabalik ang pagiging normal. Marami na tayong pera. Ang salitang tayo ay tila isang lason sa pandinig ni Sophie. Alam niya na sa isip ni Miguel, ang perang iyon ay para na lamang sa kanila ni Isabela at ni Doña Aurora. Ang lahat ng sakripisyo ni Sofia ay itinuring na lamang na isang hagdan na kailangang sipain pagkatapos gamitin. Pagdating nila sa villa sa Tagaytay, ang paligid ay balot ng kadiliman at hamog. Ang villa ay nakatayo sa gilid ng isang matarik na bangin, malayo sa ibang mga bahay. Ang ilaw mula sa poste sa labas
ay tila isang nanlalabing mata na nagmamasid sa kanila. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin na tila humahalik sa kanilang mga balat ng may babala. Pumasok sila sa loob ng villa. Ang disenyo nito ay moderno, ngunit malamig. Ang bawat sulok ay tila may itinatagong lihim. Habang nag-aayos ng gamit si Miguel, dahan-dahang lumapit si Sofia sa kusina. Naalala niya ang babalang natanggap niya. Ang preno ay hindi sapat. May mas malalim silang plano sa loob ng villa. Ang bawat yabag ni Sofia sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang bulong ng takot. Binuksan niya ang kanyang bag at kinapa ang isang maliit na flashlight at ang kanyang cellphone. Kailangan niyang maging alerto. Ang bawat baso ng tubig, ang bawat pagkaing ihahain ni Miguel ay maaaring may lason. Sweetheart, uminom ka muna ng wine. Ipinaghanda kita para makapag-relax ka bago tayo mag-dinner. Wika ni Miguel habang iniaabot ang isang baso ng pulang alak. Tiningnan ni Sofia ang alak. Ang kulay nito ay tila dugo sa ilalim ng dim light ng villa. Nakita niya ang pag-aabang sa mga mata ni Miguel. Isang uri ng pananabik na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang resulta. Salamat, Miguel. Pero gusto ko sanang maligo muna. Medyo malagkit ang pakiramdam ko dahil sa biyahe. Pag-iwas ni Sofia nang may kasamang matamis na ngiti. Pagpasok niya sa banyo, agad niyang isinara ang pinto at sumandal sa malamig na pader ng banyo. Ang bawat hininga niya ay tila isang kapirasong bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo at naghilamos ng malamig na tubig. Ang bawat patak ng tubig na gumugulong sa kanyang pisngi ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay maputla. May takot sa mga mata, ngunit may apoy ng paninindigan na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Sofia, kailangan mong maging matatag. Pabulong niyang sabi sa kanyang refleksyon. Huwag kang bibigay. Malapit na ang katapusan ng lahat. Mula sa labas, narinig niya ang mahinang yabag ni Miguel. Tumigil ito sa tapat ng pinto ng banyo. Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay tila isang tambol na nagbababadya ng panganib. Ang tunog ng ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat hampas ng hangin sa mga bintana ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Babe, are you okay? Ang tagal mo naman dyan. Lumalamig na ang wine. Tanong ni Miguel. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. I'm coming, Miguel. Medyo nahilo lang ako sa biyahe. Sagot ni Sofia. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Paglabas niya, nakita niya si Miguel na nakatayo sa tabi ng kama, may hawak na 2 baso ng alak. Ang ilaw sa loob ng villa ay madilim. Nagbibigay ng mga mahahabang anino na tila mga daliri ng kadiliman na gustong humawak kay Sofia. Lumapit siya kay Miguel. Bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Here, drink this. It will make you feel better. Wika ni Miguel habang iniaabot ang baso. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Kasunod ng isang mabilis na pagkurap ng mga ilaw bago tuluyang nawala ang kuryente. Ang buong villa ay nabalot ng pusikit na kadiliman. Tanging ang liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng panandaliang anino sa mukha ni Miguel. Isang mukhang tila isang demonyo sa ilalim ng puting liwanag. Dahil sa gulat, sinadya ni Sofia na bitawan ang baso. Ang tunog ng basag na kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang pulang alak ay kumalat sa sahig, tila isang sariwang dugo na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng kanilang mga paa. Oh my God, Miguel! I'm so sorry. Nagulat lang ako sa kulog. Wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. It's okay, sweetheart. It's just a glass. Stay there! Kukuha ako ng kandila sa kusina.
Sagot ni Miguel, ang tono ng boses nito ay may halong inis na pilit itinatago. Nang makaalis si Miguel, mabilis na kinuha ni Sofia ang kanyang maliit na flashlight sa loob ng bag. Ginamit niya ang mahinang liwanag nito para tingnan ang paligid. Napansin niya ang isang kakaibang amoy sa loob ng silid. Isang matamis, ngunit nakakahilong amoy na hindi galing sa alak. Sinundan niya ang amoy hanggang sa ilalim ng kama. Doon, nakita niya ang isang maliit na uling na kalan na may mga uling na dahan-dahang nagniningas, naglalabas ng carbon monoxide, isang silent killer na papatay sa kanya habang siya ay natutulog. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Hindi lang pala ang preno. Ang plano ay patayin siya sa pamamagitan ng aksidenteng pagkalason sa usok habang mahimbing na natutulog sa gitna ng malamig na gabi ng Tagaytay. Ang kalupitan ni Miguel at Doña Aurora ay wala palang hangganan. "Nahanap mo na ba ang kandila, Miguel?" Sigaw ni Sofia habang mabilis niyang binubuksan ang bintana ng bahagya para makapasok ang sariwang hangin. Kahit na may kasamang ulan, walang sumagot. Ang katahimikang bumalot sa villa ay hindi ang kapayapaang hinahanap ni Sofia, kundi ang bigat ng isang libingan na naghihintay na takpan ang kanyang hininga. Sa bawat segundo ng pagkawala ng tinig ni Miguel, tila mas lalong humahaba ang mga daliri ng takot na kumakapit sa leeg ni Sofia. Ang tanging naririnig niya ay ang galit na paghampas ng ulan sa mga bintanang salamin na tila mga kamay na gustong pumasok para iligtas siya mula sa impyernong ito. Dahan-dahang lumabas ang isang maliit na liwanag mula sa pasilyo. Ang ningas ng kandila ay sumasayaw sa hangin, nagbibigay ng isang nakapanindig balahibong anyo sa aninong papalapit. Iniluwan nito si Miguel. Ang kanyang mukha, na dati ay liwanag ng buhay ni Sofia, ay tila isang maskara na gawa sa bato sa ilalim ng madilaw na liwanag ng kandila. "Bakit bukas ang bintana, Sofia? Napakalamig ng hangin. Baka magkasakit ka." Ang boses ni Miguel ay malalim at walang emosyon na tila galing sa ilalim ng lupa. Hinarap siya ni Sofia, pinilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng uling sa ilalim ng kama ay tila lalong tumapang sa kanyang pandama. "Medyo nahilo lang ako, Miguel. Pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga sa loob ng kwartong ito." Huminto si Miguel sa tapat niya. Ang liwanag ng kandila ay nagpakita ng isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkainip. Dahan-dahan niyang inilapit ang kandila sa mukha ni Sofia, tinitingnan kung may bakas ba ng pagdududa ang asawa. "Huwag kang mag-alala. Malapit ka nang makapahinga ng mahimbing. Isasara ko lang ito para hindi ka lamigin," wika ni Miguel habang iniaabot ang kamay para isara ang bintana. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kabaong na inihanda niya para kay Sofia. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding bugso ng galit na humahalo sa kanyang takot. Gusto niyang itulak ang asawa. Gusto niyang isigaw na alam niya ang lahat. Ang uling, ang preno, ang insurance at si Isabela. Ngunit naalala niya ang mukha ni Aling Rosa at ang mga dokumentong hawak ni Attorney Ramos. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa talas ng isipan. "Salamat, Miguel. Napakabuti mo talagang asawa," pabulong na sagot ni Sofia. Ang bawat salita ay tila isang pirasong bubog na nilulunok niya, nagpapadugo sa kanyang puso. Lumapit si Miguel at naramdaman ni Sofia ang malamig na labi nito na humalik sa kanyang noo. Isang halik na dapat ay simbolo ng proteksyon, ngunit ngayon ay tila isang marka ng kamatayan. "Matulog ka na, Sofia. Dito lang ako sa tabi mo. Babantayan kita." Humiga si Sofia sa kama. Ang kanyang katawan ay naninigas habang ang kumot ay dahan-dahang itinatakip ni Miguel sa kanya. Sa dilim, ang bawat paghinga ni Sofia ay tila isang panalangin. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-init ng silid
dahil sa uling sa ilalim, ang carbon monoxide na handang lumason sa kanyang dugo. Ngunit sa ilalim ng kumot, mahigpit na nakakapit ang kamay ni Sofia sa kanyang cellphone. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pagpindot ng mensahe. Hindi siya papayag na maging biktima sa sarili niyang kwento. Sa bawat segundo ng panganib, ang bawat alaala ng pagtataksil ni Miguel ay nagsisilbing kape na nagpapanatili sa kanya na gising at alerto. Isang matalim na kidlat ang muling nagliwanag sa buong kwarto. Sapat na para makita ni Sofia ang refleksyon ni Miguel sa salamin ng cabinet. Hindi ito nakahiga. Nakaupo si Miguel sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang paghinga, naghihintay sa sandaling tuluyan na siyang mawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Tanging ang pananabik na makuha ang lahat ng kayamanang pinaghirapan ni Sofia. Sapat na ba ang lakas ni Sofia para labanan ang antok na dahan-dahang lumalamon sa kanyang diwa? O ito na nga ang huling gabi ng kanyang buhay sa gitna ng malamig at madilim na Tagaytay? Dahan-dahang pumikit si Sofia, ngunit sa kanyang isipan, ang bawat tawa ni na Miguel at Isabela ay tila isang alarm clock na sumisigaw ng babala. Sa gitna ng dahan-dahang paglaso ng hangin, may isang plano si Sofia na hindi kailanman inaasahan ng asawa. Isang planong magpapabago sa ihip ng hangin bago sumikat ang araw. Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Miguel. Pagod na akong magtago sa dilim. Gusto ko nang isuot ang pangalan mo nang walang takot na may makakakita sa atin. Ang tinig na yon na nagmumula sa kabilang linya ng telepono ni Miguel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakapikit si Sofia, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng makapal na kumot. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-init ng silid dahil sa uling sa ilalim ng kama, ang matamis na amoy ng kamatayan na dahan-dahang lumalason sa hangin. Ngunit ang boses ni Isabela sa speaker ng cellphone ni Miguel ay mas nakakalason kaysa sa anumang usok. Konting tiis na lang, Isabela. Kasama ko na siya rito sa villa. Mahimbing na siyang natutulog. Bukas ng umaga. Tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Magiging atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. Pabulong na sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Isang uri ng tuwa na tila isang hayop na nakakita ng biktima. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang pinipiga ng isang malamig na kamay. Ang bawat salita ni Miguel ay isang pag-amin sa 10 taon ng kasinungalingan. Sa bawat gabing nanalangin si Sofia para sa kalusugan ni Miguel, ang lalaki pa lang ito ay nanalangin para sa kanyang katapusan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang matatalim na tinik. Dahan-dahang bumangon si Miguel at lumabas ng silid para ituloy ang pakikipag-usap sa telepono. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Sofia. Alam niyang wala siyang oras na dapat sayangin. Sa gitna ng kadiliman, gumapang siya patungo sa bintana na kanina pa niya binuksan ng bahagya. Ang sariwang hangin mula sa labas, na may amoy ng basang lupa at ulan, ay tila isang muling pagsilang sa kanyang nanlalambot na katawan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita ang isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nasa kabilang kwarto si Isabela. Dinala siya rito ni Miguel para saksihan ang aksidente. Mag-ingat ka, Sofia. Ang lason ay hindi lang nasa hangin. Tumigil ang mundo ni Sofia. Si Isabela ay naririto sa loob ng villa na ito. Ang kapal ng mukha ni na Miguel na dalhin ang kabit sa mismong lugar kung saan nila balak kitlin ang kanyang buhay ay tila isang malupit na biro. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay tuluyan ng sumabog sa kanyang mga ugat. Nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang taglay niya. Dahan-dahang lumabas ng silid si Sofia. Bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang bulong sa gitna ng gabi. Ginamit niya ang anino ng pasilyo para magtago habang sinusundan ng boses ni Miguel.
Huminto siya sa tapat ng isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob, nakita niya si Isabela, nakasuot ng isa sa mga silk robe ni Sofia na iniwan niya sa villa noon. Miguel, paano kung malaman ng mga pulis? Tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay may halong takot. Walang malalaman, sweetheart. Ang carbon monoxide poisoning ay mukhang isang trahedya sa gitna ng malamig na gabi. At saka, ang insurance policy ay selyado na. Tayong tatlo ni na Mama ang maghahati sa lahat. Sagot ni Miguel habang niyayakap si Isabela mula sa likuran. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumising sa kalikasan. Nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng silid. Nakita ni Sofia ang mukha ni Isabela sa salamin at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May hawak na dokumento si Isabela, isang dokumento na tila ba itinatago niya kay Miguel. Pero Miguel, ang sabi mo ay wala na kayong utang. Pero bakit may mga liham mula sa bangko na nagsasabing kukunin na ang mansyon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tono ay nagsimulang maging matalim. Napatigil si Miguel. Anong sinasabi mo? Maayos ang lahat ng finances natin. Niloloko mo rin ba ako, Miguel? Pinangakuan mo ako ng buhay na marangya. Pero tila ba pati ikaw ay walang hawak na kahit ano? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng paniningil. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia sa dilim ng pasilyo. Ang lason ay nagsisimula na ring gumapang sa pagitan ng dalawang magkasabwat. Ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng nakaw na yaman ay dahan-dahan ng gumuguho dahil sa sarili nilang kasakiman. Dahan-dahang lumitaw si Sofia mula sa anino. Ang kanyang anyo ay tila isang multong na buhay mula sa usok ng uling. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kina Miguel at Isabela. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa hangin. Napakagandang palabas, Miguel. Isabela. Ang boses ni Sofia ay malamig, matatag, at tila galing sa kailaliman ng isang nanlamig na puso. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang bangkay. Sofia, paano? Bakit gising ka pa? Hindi ba't sabi mo, Miguel, kailangan kong makapahinga ng mahimbing? Wika ni Sofia habang dahan-dahang naglalakad papasok sa silid. Pero paano ako makakatulog kung ang ingay ng inyong mga kasinungalingan ay umaabot hanggang sa kabilang kwarto? Napalingon si Isabela kay Sofia. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi mapagkakaila. Sino ka? Sino ang babaeng ito? Ako? Tanong ni Sofia, ang bawat salita niya ay tila isang sampal. Ako ang babaeng nagbayad sa lahat ng damit na suot mo ngayon. Ako ang babaeng naging pundasyon ng bawat pangarap na sinisira ninyo ngayon. At ako ang babaeng titiyak na ang gabing ito ay ang huling gabing may matatawag kayong tahanan. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas, tila isang saksi sa pagtatapos ng isang mahabang panloloko. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kaligayahan. Sino ang tunay na kakampi at sino ang tunay na kaaway sa gabing ito ng revelasyon? At ano ang gagawin ni Sofia ngayong magkakaharap na ang lahat ng mga ahas sa loob ng isang villa? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Miguel. Ang amoy ng uling sa silid na yon ay mas mabaho pa sa mga kasinungalingang ipinapakain mo sa akin sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong nabuhay mula sa kailaliman ng pighati. Ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba sa lalaking nasa harap niya, ay wala na ngayong kislap.
Tila dalawang itim na batong hinugot mula sa pusod ng dagat. Napabitaw si Miguel sa braso ni Isabela. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang nakakatakot na ngiti ng isang taong huli na sa laro. So alam mo na pala lahat. Bakit kailangan mo pang magpanggap, Sofia? Bakit hindi ka na lang natulog ng mahimbing para hindi mo na naramdaman ang sakit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagguho ng kanyang kalooban. Ang bawat piraso ng kanyang puso ay tila nadudurog at nagiging pino kaysa sa alikabok. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para lang mapalago ang kumpanyang ipinangalan niya kay Miguel. Naalala niya ang bawat sentimong ibinigay niya kay Doña Aurora para lang magustuhan siya nito. Lahat ng yon ay itinapon sa isang maruming estero ng kataksilan. Dahan-dahang lumapit si Sofia kay Isabela. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na nagbabadyang tumigil. Hinawakan niya ang tela ng silk robe na suot ni Isabela. Ang paborito niyang robe na binili niya noong unang anibersaryo nila ni Miguel. Maganda ang telang ito, hindi ba? Binili ko ito gamit ang unang malaking komisyon ko sa kumpanya. Inisip ko noon, isusuot ko ito para maging maganda ako sa paningin ng asawa ko. Mahinang sabi ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang tela na tila ba may buhay ito. Ngunit ngayon, ang bawat hibla nito ay tila nagpapaalala sa akin ng dumi na dinala ninyo sa loob ng bahay na ito. Huwag mong hawakan ang damit ko, sigaw ni Isabela, sabay tulak sa kamay ni Sofia. Miguel, gawin mo na ang dapat mong gawin. Sabi mo, wala nang makakaalam. Sabi mo sa akin mapupunta ang lahat ng alahas at kumpanya niya. Tumingin si Miguel kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at kawalan ng habag. Ang lalaking dati ay tagapagtanggol ni Sofia ay siya na ngayong magiging berdugo niya. Sofia, huwag mo na akong pilitin. Ibigay mo na sa amin ang insurance at ang mga titulo ng lupa. Iwanan mo na ang lahat ng maayos para hindi na dumanak ang dugo. Naramdaman ni Sofia ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay tila isang hirap na pakikipaglaban sa hangin. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik na ayaw lumabas. Ang insurance, ang kumpanya. Iyon lang ba ang mahalaga sa inyo, Miguel? Ang pera ko? Ano pa nga ba? Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Inisip mo ba talagang minahal kita? Isang babaeng boring, puro trabaho, at walang ibang alam kundi ang magpakitang tao? Pinakasalan lang kita dahil ikaw ang tiket namin ni Mama mula sa hirap. Ngayong mayaman na kami, hindi na namin kailangan ng isang katulad mo. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Sofia. Nararamdaman niya ang pait na gumagapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na determinasyon ang dahan-dahang nabubuo. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa paanan ni Miguel. Kung ganoon, buksan mo yan, Miguel, hamon ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Tingnan mo kung ano ang natira sa kayamanang inaakala mong sayo. Mabilis na pinulot ni Miguel ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa niya ang mga dokumento sa loob, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang pananabik sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding takot at galit. Ano ito? Bakit nakapangalan na sa isang foundation ang kumpanya? At ang mansyon? Bakit may foreclosure notice na? Nauutal na tanong ni Miguel. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng mga papel. Dahil bago pa ninyo ako mapatay, napatay ko na ang mga pangarap ninyo. Sagot ni Sofia, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang insurance na makukuha, Miguel, dahil kinansela ko na ang policy na yan bago pa tayo umalis ng Maynila.
At ang perang ibinigay ko kay Doña Aurora, isang deposito lang yon para sa mga utang na hindi ninyo binayaran sa kumpanya. Walang hiya ka! Sigaw ni Isabela habang pilit na inaagaw ang mga papel. Miguel, sabi mo, milyonaryo ka na. Sabi mo magiging reyna ako. Tumahimik ka. Bulyaw ni Miguel kay Isabela, sabay baling kay Sofia nang may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba matatalo mo ako sa ganitong paraan? Akin ang kumpanyang yon. Akin ang lahat. Lumapit si Miguel kay Sofia. Ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Nararamdaman ni Sofia ang panganib na dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ni Miguel ay tila isang banta sa kanyang huling hininga. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Ang bawat hampas ng hangin sa villa ay tila isang panaghoy ng kaluluwang nagnanais ng katarungan. Ibigay mo sa akin ang access sa mga accounts, Sofia. Ngayon din, sigaw ni Miguel habang hinahawakan ng mahigpit ang leeg ni Sofia. Naramdaman ni Sofia ang pagkawala ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone na kanina pa naka-on ang record mode. Ang bawat hapdi ng kanyang lalamunan ay tila isang sakripisyo para sa huling tagumpay. Hindi, kailanman, Miguel. Pabulong na sagot ni Sofia, ang bawat salita ay tila isang huling hininga. Sapat na ba ang tapang ni Sofia para harapin ang galit ng isang lalaking wala nang mawawala? O ang gabing ito sa Tagaytay ay magiging isang madilim na katapusan para sa reynang nagnais lamang ng tunay na pag-ibig? Mamatay ka na. Kung wala akong makukuha sa'yo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyong hininga. Ang boses ni Miguel ay hindi na ang boses ng lalaking pinangakuan ni Sofia ng katapatan sa harap ng altar. Ito ay ungol ng isang sugatang hayop, puno ng puot at desperasyon. Nararamdaman ni Sofia ang malalaki at magaspang na kamay ng kanyang asawa na mariing nakabaon sa kanyang leeg. Ang bawat daliri nito ay tila bakal na unti-unting pinuputol ang ugnayan ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, tumingin si Sofia sa mga mata ni Miguel. Doon, sa pagitan ng galit at kasakiman, nakita niya ang 10 taon ng kanyang buhay na dahan-dahang naglalaho. Ang bawat hapos, bawat tawa, at bawat sakripisyo ay tila mga aninong nilalamon ng dilim. Ang kanyang mga baga ay tila nag-aapoy sa uhaw sa hangin, at ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa kanyang dibdib. Tila isang ibong nagpupumiglas sa isang masikip na hawla. Miguel, bitaw. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Sofia ay isang mahinang kalatis, isang huling pagsisikap na mabuhay. Sa isang sulok, nakatayo si Isabela, nanginginig sa takot habang nakatingin sa nagaganap na karahasan. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng mansyon ay nauwi sa isang madugong eksena sa gitna ng bagyo. Ngunit sa halip na tumulong, ang tanging ginawa niya ay ang dahan-dahang pag-atras patungo sa pintuan, dala ang kanyang sariling takot na madamay sa pagbagsak ni Miguel. Ngunit bago pa tuluyang mawalan ng malay si Sofia, isang marahas na tunog ng pintong bumubukas ang yumanig sa buong villa. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa mukha ni Miguel na tila isang hatol mula sa langit. Bitawan mo ang biktima, itaas ang iyong mga kamay. Ang utos ng isang opisyal ay umumalingaw-ngaw, mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Napabitaw si Miguel, bumagsak si Sofia sa malamig na sahig. Humihingal at pilit na ibinabalik ang hangin sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang bawat paglanghap niya ay tila may kasamang matatalim na tinik. Masakit, ngunit nagbibigay ng buhay. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, nakita niya ang kanyang asawa na pinapadapa sa sahig. Ang mga kamay nito ay dahan-dahang kinakandado ng bakal na tanikala ng batas. Ma'am Sofia, ayos lang po ba kayo? Isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Iniluwan ng kadiliman si Attorney Ramos kasama si Aling Rosa na umiiyak
habang mabilis na lumalapit sa kanya. Salamat! Pabulong na wika ni Sofia habang inaalalayan siya ng matandang katulong. Dito niya nalaman ang katotohanan. Si Aling Rosa ang mahiwagang taong nagpapadala ng mga mensahe. Ang matanda ay matagal nang nakikinig sa mga usapan ni na Miguel at Doña Aurora at hindi nito kayang sikmurain ang kalupitang ginagawa sa kanyang mabuting amo. Hindi ka mananalo, Sofia. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sigaw ni Miguel habang kinakaladkad siya palabas ng villa. Ang kanyang muka ay puno ng lason. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadumihan ng sarili niyang mga gawa. Lumingon si Sofia kay Isabela na ngayon ay hawak na rin ng isang babaeng pulis. Ang damit na suot mo, Isabela, itago mo yan. Dahil iyan na ang huling mamahaling bagay na hahawakan mo sa mahabang panahon. Ngunit ang tunay na alam ng karma ay hindi natapos sa Tagaytay. Pagdating nila sa Maynila, ng madaling araw, sinalubong sila ng isang eksenang hindi malilimutan ng sinuman. Sa labas ng mansyong selyado na ng bangko, nakaupo si Doña Aurora sa kalsada, kasama ang kanyang mga maleta at ang mga hiyas na akala niya ay sa kanya. Nang makita ni Aurora ang kanyang anak na nakapustas, mabilis siyang tumakbo patungo sa patrol car. Miguel, anong nangyayari? Sofia, Hiya, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ang bahay natin. Bakit ayaw kaming papasukin? Dahan-dahang bumaba si Sofia sa kanyang sasakyan. Suot ang isang itim na coat na tila simbolo ng kanyang pagluluksa sa kanyang nakaraan. Huminto siya sa tapat ng kanyang biyenan. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila. Ngunit ang lamig sa pagitan nilang dalawa ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Wala na kayong bahay, ma. Malamig na sabi ni Sofia. Ang mansyong ito ay nakapangalan na sa foundation na itinatag ko para sa mga kababaihang tulad ko na inabuso ninyo. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo ay gagamitin ko na ngayon para sa katarungan. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ako ang nagpalaki kay Miguel. Utang mo sa akin ang pamilyang ito. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng kawalang pag-asa. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagpatay. Sagot ni Sofia, habang tinititigan ang mga hikaw ng kanyang lola, na suot pa rin ng matanda. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay at kinuha ang mga hikaw mula sa mga tenga ni Aurora. Hindi niya ito ginawa ng may karahasan, kundi ng may katarungang tila bumabawi sa bawat pait na naramdaman niya. Naiwan si Aurora na nakaluhod sa basang semento, umiiyak at nagsusumamo sa harap ng mansyong hindi na sa kanya. Ang mga tao sa paligid, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila, ay nanonood ngayon nang may pangungutya sa kanilang mga mata. Ang hiya ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa mag-inang mapagsamantala. Sumakay si Sofia sa kanyang kotse, kasama si Aling Rosa. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang paglalaho ng imahe ni na Miguel at Aurora sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, malaya na siya. Sapat na ba ang pagkabilanggo para bayaran ang 10 taon ng pagtataksil? O ang tunay na karma ay ang mabuhay sa mundong wala kang kahit na anong hawak, kundi ang iyong sariling mga kasalanan? Ang katahimikan sa loob ng dalawahan sa bilangguan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga. Walang tunog ng marahas na ulan, walang sigaw ng galit, tanging ang mahinang kalatis ng ballpen ni Sofia sa ibabaw ng lamesang kahoy ang maririnig. Pinirmahan niya ang huling pahina ng annulment papers nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat kurba ng kanyang pluma ay tila pagputol sa huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanya sa lalaking nasa kabilang panig ng rehas. Inangat ni Sofia ang kanyang tingin. Si Miguel, na dati ay laging maayos ang tindig at suot ang pinakamamahal nitong business suit, ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, puno ng pait na hindi maikukubli.
Narito puno ng pait na hindi maikukubli. Narito na ang kalayaang hinahanap mo, Miguel. Pinirmahan ko na ang lahat. Wala ka ng obligasyon sa akin at wala na rin akong kinalaman sa'yo. Ang boses ni Sofia ay matatag. Walang bakas ng pagkamuhi. Tanging ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa pakikipaglaban. Tumitig si Miguel sa mga papel. Pagkatapos ay kay Sofia. Akala mo ba ay magiging masaya ka sa ginawa mo? Nawala ang lahat sa akin, Sofia. Ang kumpanya, ang bahay, pati si Mama ay naghihirap ngayon dahil sa'yo. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang bag. Ang pagmamahal ko sa'yo ay namatay na sa gabi ng bagyo sa Tagaytay, Miguel. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong mga kamay. Binigyan kita ng buhay, pero mas pinili mong bigyan ako ng kamatayan. Tumalikod si Sofia at dinala ang kanyang sarili palabas ng kulungan. Sa bawat hakbang niya palayo, tila mas dahan-dahang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang pag-iwan sa isang madilim na kabanata. Sa labas, sinalubong siya ng init ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Pumunta siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Inilatag niya ang mga puting bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng puntod. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng sinisindihang kandila, nagbibigay ng pakiramdam ng pag-uwi. Hinaplos ni Sofia ang malamig na marmol na may pangalan ng kanyang ama. Papa, nabawi ko na ang dangal ng ating pamilya, pabulong niyang sabi, habang ang isang luhang puno ng ginhawa ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Hindi ko man naibalik ang lupang ibenta ko, sisiguraduhin kong ang perang nakuha ko ay magsisilbing punla para sa mga taong nangangailangan. Patawad kung naging bulag ako, pero ngayon ay gising na ako. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuksan ang pinto ng mansyong dati ay selyado. Ngunit hindi na ito tahanan ng isang pamilyang puno ng lihim. Sa harap ng gate, nakasulat na ang bagong pangalan, Sophia's Haven, isang tahanan para sa pagbangon. Ang mansyong itinayo mula sa dusa ay isa na ngayong center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlolokong pinansyal. Sa loob ng center, nakita ni Sofia si Aling Rosa na masayang nagtuturo sa mga bagong dating kung paano mag-ayos ng kanilang sariling kabuhayan. Ang matandang katulong ay hindi na lamang isang saksi sa dilim, kundi isa na ring tanglaw para sa iba. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang tahimik na tango ng pagkilala ang namagitan sa kanila. Isang pangakong hinding-hindi na sila muling magpapaapi. Isang hapon, habang umiinom si Sofia ng kape sa beranda ng center, napatingin siya sa abot-tanaw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang paalala na ang bawat pagtatapos ng araw ay may kasamang pangako ng isang bagong umaga. Wala na siyang nararamdamang galit kina Miguel at Doña Aurora. Ang balitang si Isabela ay tuluyan ng iniwan si Miguel at si Doña Aurora ay namumuhay na lamang sa tulong ng mga kamag-anak sa probinsya ay hindi na nagbibigay sa kanya ng anumang saya o lungkot. Sila ay bahagi na lamang ng isang nakaraang hindi na muling magkakaroon ng kapangyarihan sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Sofia ang isang maliit na kwaderno at nagsimulang magsulat. Hindi ito tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pag-asa. Ang bawat salitang inilalapat niya sa papel ay tila isang awit ng pasasalamat para sa kanyang sariling lakas. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, pabulong niyang sabi, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ito ay nagsimula sa sandaling pinili kong mahalin ang aking sarili nang higit pa sa anumang kasinungalingan. Ang hininga ni Sofia ay malalim at payapa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng kaba. Tanging ang ritmo ng isang reynang muling nakatayo sa kanyang sariling trono. Isang tronong hindi gawa sa ginto,
kundi sa katatagan ng kanyang kaluluwa. Ang dapit hapon sa hardin ng Sophia's Haven ay tila isang guhit ng pintura sa langit, puno ng kulay kahel, lila, at ginto. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga halamang personal na itinanim ni Sophia. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kanyang mundo sa Tagaytay. Ngunit sa hapong ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pinagmasdan ni Sophia ang mga kababaihan sa loob ng center. May mga nagtatawanan habang nag-aaral ng pananahi, may mga seryosong nakikinig sa seminar tungkol sa karapatang pampinansyal, at may mga tahimik na nagbabasa sa ilalim ng puno. Ang mansyong ito, na dati ay saksi sa kanyang mga luha at sa kasakiman ng pamilya ni Miguel, ay isa na ngayong templo ng paghilom. Ang bawat sulok na dati ay madilim, ay punong-puno na ngayon ng liwanag at mga pangarap na muling nabuhay. Lumapit si Aling Rosa sa kanya, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang mahinang tunog ng paglapag ng tasa sa kahoy na mesa ay tila isang batingaw ng katahimikan. Ma'am Sofia, may dumating na balita mula sa probinsya. Si Doña Aurora ay madalas daw makitang nakatulala sa harap ng simbahan, humihingi ng tulong sa mga dumadaan. At si Miguel, ayon sa kanyang abogado, hindi na siya dinadalaw ng kahit sino, kahit si Isabela. Tumitig si Sofia sa malayo, sa dulo kung saan humahalik ang langit sa lupa. Sa loob ng mahabang panahon, inisip niya na ang katarungan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng matinding paghihiganti. Ngunit ngayon, na-realize niya na ang tunay na parusa para sa mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan ay ang mabuhay sa mundong wala silang kahit na anong hawak, walang yaman, walang dangal, at higit sa lahat, walang pag-ibig. Pinatawad mo na ba sila, ma'am? Mahinang tanong ni Aling Rosa. Huminga ng malalim si Sofia, ang kanyang dibdib ay maluwag at walang anumang bigat. Ang patawad, Aling Rosa, ay hindi para sa kanila. Ibinigay ko ang patawad para sa aking sarili. Dahil kung mananatili ang galit sa puso ko, mananatili akong bilanggo ng nakaraan. Pinili kong palayain sila sa isip ko para tuluyan na akong maging malaya. Ito ang sagot sa kanyang mahabang paglalakbay. Natagpuan na ni Sofia ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang nanggagaling sa maraming pera sa bangko o sa isang malaking mansyon. Ito ang kapayapaan ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Isang babaeng hindi na kailanman papayag na ang kanyang ningning ay apulahin ng ibang tao. Natutunan niya na ang bawat sugat ay may layunin. Ang 10 taon ng kanyang pagtitiis ay nagsilbing apoy na nagpatigas sa kanyang pagkatao, tila isang ginto na kailangang dumaan sa matinding init bago lumabas ang tunay na kinang. Ang aral na iiwan niya sa mga kababaihan sa center at sa lahat ng makakarinig ng kanyang kwento ay simple lamang. Huwag matakot na mawalan ng lahat dahil sa sandaling wala ka ng hawak, doon mo malalaman na ang tanging bagay na hindi kayang kunin sa iyo ay ang iyong sariling lakas at paninindigan. Dahan-dahang kinuha ni Sofia ang kanyang tsaa at naramdaman ang init nito sa kanyang palad. Wala na ang kaba, wala na ang takot sa dilim. Ang gabi ay paparating na, ngunit hindi na siya natatakot sa anino. Dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong Sofia na laging handang bumangon at sumalubong sa liwanag. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa isang trahedya. Ito ay nagsimula sa isang tagumpay. Ang tagumpay ng pagpili sa sarili, ang katarungan ng tadhana, at ang walang hanggang lakas ng isang pusong natutong magmahal muli, simula sa kanyang sariling kaluluwa. Handa na ang hapunan, ma'am, wika ni Aling Rosa ng may ngiti. Tumayo si Sofia, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Tayo na, Aling Rosa. Marami pa tayong gagawin bukas. Sa ilalim ng unang bituin na sumiklab sa langit, ang reyna ay dahan-dahang naglakad papasok sa kanyang bagong tahanan
Ang kanyang hakbang ay payapa, ang kanyang puso ay buo, at ang kanyang hininga ay malaya.